Samantala, pumalo na sa higit 6,000 magsasaka na nasa loob ng 6-kilometer danger zone ang naapektuhan. Tatanggap din ang mga ito ng higit sa 10,000 ayuda mula sa gobyerno. Si Madeline Villar-Muratillo sa detalye ng balita. Nasa higit 6,000 magsasaka na ang apektado ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Sa initial na assessment ng Department of Agriculture, nasa 102 hektarya na ng mga pananim sa loob ng 6-kilometer radius zone ang naapektuhan. Tinatayang nasa 364 na metriko tonelada ng produksyon ang apektado rin. More than 6,411 to be stocked. To be exact, ang magre-receive po ng 10,200 na mga farmers na inabot ng asphalt saka itong tinatamaan ng 6-kilometer danger zone. So malaking bagay po ito dahil at least yung pagkain nila, binibigyan na natin. Ito naman para sa mga pamilya nila, may pera sila. Bukod dito, sabi ni Albay Governor Noel Rosal, may 20,000 magsasaka rin ang tatanggap ng ayuda mula sa tulong panghanap buhay sa ating displaced, disadvantaged workers program sa ilalim ng Department of Labor and Employment. Bukod sa agrikultura, apektado rin aniya ang turismo sa probinsya. Bagamat may ilang bayan ang hindi naman apektado ng ashfall, marami na ang nag-cancel ng hotel bookings. Gusto nga namin na ma-substitute dito na we see to it na meron din kaming parang pang-turismo rin. Sumunod lang sa amin, may mga view deck kami na pwede mong puntahan if you want to see, especially at night, yung kanyang lava fountaining o kaya yung kanyang PDC, yung pyroclastic density current flow. Tiniyak naman ni Rosal ang mahigpit na pagbabantay nila para masigurong walang babalik sa 6-kilometer permanent danger zone. Madeline Villar-Muratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.